Habang ang lahat ay tulog, ang ama ay maagang bumabangon upang tiyakin na mayroon kayong makakain. Alam mo ba na ang ama ang pinakamaraming naghahanap buhay, ngunit siya ang pinakakaunti ang gumagastos para sa sarili? Huwag kang magtaka kung makakita ka ng isang ama na mataas ang sweldo, ngunit sira-sira ang damit at luma ang sapatos. Hindi niya ginagastos ang pera para sa sarili kahit para sa isang simpleng pagkain. Dahil siya ay may malaking responsibilidad sa pamilya na higit pa sa kanyang kakayahan. Alam mo ba na ang ama ang tanging nilalang sa mundo na nagnanais na ang kanyang mga anak ay maging mas magaling kaysa sa kanya? Kaya huwag kang magtaka kung makakita ka ng isang ama na ang anak ay doktor. Ang tagumpay ng anak ay dahil sa sakripisyo ng ama na nagsumikap upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang anak sa pag-aaral, mula sa pagbibigay ng mga gamit sa eskwela, pribadong tutor, hanggang sa magagandang damit. Alam mo ba na araw-araw ang ama ay nagnanais na manatili sa kanyang kama upang magpahinga, ngunit kapag nakita niya kayong tulog, pinipilit niyang bumangon upang tiyakin na mayroon kayong makakain, damit at tirahan. Alam mo ba na ang ama ay nagtitiis sa kanyang trabaho ng mga taong hindi niya kayang tiisin? Siya ay nagtitiis sa pang-aapi ng kanyang boss, mga kasamahan, at maging ng mga tao sa paligid, lahat ay para sa inyo. Alam mo ba na ang ama ay hindi kailanman makatulog ng mahimbing? Kahit natutulog, siya ay gising pa rin sa isipan. Oo, siya ay nag-iisip tungkol sa iyo, sa iyong mga pangangailangan, sa iyong kinabukasan, sa iyong pag-aasawa. Siya ay nag-iisip kung paano niya matutugunan ang iyong mga pangangailangan upang hindi ka maging dependent sa iba. Siya ay nag-iisip kung paano kaniya palalakihin at kung paano niya mapoprotektahan ka mula sa mga masasamang impluensya. Ang ama ang tanging tao sa mundo na hindi nag-iisip para sa sarili kundi para sa kanyang mga anak. Alam mo ba na ang ama ay nagtatago ng kanyang lungkot sa puso? Hindi niya ito ipinapakita sa iyo upang hindi ka malungkot o mawalan ng pag-asa. Kaya naman siya ang madalas magkasakit, magkauban ng maaga at magkaroon ng mga malulubhang sakit. Ang ilang mga ama ay hindi nabubuhay ng matagal dahil sa labis na pag-aalala para sa iyo at sa iyong kinabukasan. Alam mo ba na ang ama ay maaaring mamatay kung ang kanyang anak ay magkasakit ng malubha o magkaroon ng malaking problema? Alam mo ba na kahit gaano kakalungkot o nabibigatan, kapag nakaupo ka sa tabi ng iyong ama, nararamdaman mo ang lakas at nawawala ang iyong mga problema at lungkot? Ang pag-upo sa tabi ng iyong ama ay parang therapy, isang moral na suporta at nagpapagaan ng iyong stress at pagod. Alam mo ba na ang ina ay nagdadala sa iyo sa loob ng 9 na buwan, ngunit ang ama ay nagdadala sa iyo sa buong buhay niya? Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon nang ang aking biyenang ama ay isang makisig at guwapong lalaki na may maitim na buhok. Nang ang kanyang anak na babae ay magkasakit ng cancer, ang kanyang buhok ay naging puti sa loob lamang ng 2 buwan at siya ay nagkasakit ng alta presyon at diabetes. Mga anak, ang ama sa inyong buhay ay isang biyaya. Kapag siya ay namatay, ang biyayang iyon ay mawawala at ang mga dasal na hindi nyo alam ay titigil. Kapag ang ama ay nawala, kahit ang maliit na problema ay magiging mahirap lutasin. Ang ama ay ang ugat ng buhay at gabay sa landas. Kaya yakapin ninyo sila, punuin ninyo sila ng pagmamahal, at naway kahabagan ng Diyos ang mga yumao at ingatan ang mga buhay.